Isang nakakabiglang balitang sumabog ngayong araw matapos iulat na may inaprobahang warrant of arrest laban kay Pangulong Kuting Jr. kaugnay ng umuning paglustay ng 3.5 bilyong piso mula sa pondo ng bayan. Ayon sa mga dokumentong inilabas ng Korte Suprema, nakita raw ang sapat na basihan upang ituloy ang kaso at ipalabas ang kautusan ng pag-aresto. Isang hakbang na ngayon lamang nangyari sa kasaysayan ng modernong pamahalaan. Ang naturang halaga ay di umano'y na i-divert sa mga pribadong account at proyekto na walang malinaw na liquidation o legal na basihan. Ilang mambabatas at watchdog groups ang matagal nang nananawagan ng masusing imbestigasyon at tila ngayon ay umusad na ito patungo sa konkretong aksyon mula sa pinakamataas na hukuman. Samantala, nananatiling taykom ang bibig ng Malacanang at hindi pa nagbibigay ng pahayag si Pangulong Kuting Jr. o ang kanyang legal teams. Naglabasan na rin ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. May mga nananawagan ng pagpapatupad ng warrant of arrest ng walang kinikilingan, habang ilan din nagsasabing ito ay bahagi lamang ng politikal na paghihiganti. Sa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon kung nasaan ang Pangulo at kung kailan ipapatupad ang naturang arrest order. Patuloy naming babantayan ang lahat ng kaganapan at ihatid sa inyo ang totoo at mabilis at makabuluhang balita. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Tsuhin ni Marcos Jr. nagnakaw ng 3.5 billion pesos. At ito, Amy Marcos may panibagong pambubudol na naman at dinidebensahan na naman ng kanyang kapatid mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Eto na naman nga tayo. Eto na naman tayo. Oo, tsaka ito yung ehersito, JB Ehersito, binanatan na si Marcos Jr. Anak ng teteng na naman. But pumunta muna tayo doon kay Amy Marcos. Grabe, at pagkatapos ng pagpunta niya ng dahig, kesyo, geto, ganyan, ngayon, namubudol ka na naman. Sabi ko sa inyo hindi kami nagkamali sa mga sinabi namin na darating ang araw na talagang ang kapatid ay kapatid. Talagang hindi mawawala yan, talagang didepensahan at didepensahan yan ng kanyang kapatid na si Amy Marcos, ang kanyang kapatid na si Marcos Jr. Yan ang sinasabi namin sa inyo. Ang kulit nyo kasi. Yung mga naniniwala pa dyan kay Amy, aba naku po, maggising-gising na kayo sa katotohanan, ha? Oo. Nabubudol na naman kayo. So eto na nga, may isang video dito na ipapanood ko sa inyo na talagang lantaran na pagnanakaw ng tsuhin ni Marcos Jr. No, talagang biruin mo 3.5 billion kung habulin nila yung 125 million kay Vice President Sara Duterte, pero bakit ito hinahayaan lang nila? Porket ba tito mo ganun lang? At bago lahat mga banateros, may ipapakita na naman ako sa inyo mga picture. Eto, grabe na naman to, no? Etong mga picture na to, asan na yan yung picture? Oy. Tsaka yun pala, no? Yung litrato na tambak ang pera sa harapan ni Martin Romualdez. Pero dito muna tayo, yan grabe na naman. Utang na naman. Nangutang muli ang Pilipinas sa pagkakataong ito mula sa France. Magkano to? 15 billion? Eto, umabot sa 25, ano ba to? Ano bang ganun yun? Hindi ko alam kasi kung dollar ba yun. Ano ba yan? Na 250 million o humigit, kumulang na 15.8 billion ang concessional loan na nakuha ng gobyerno para sa mga programang kaugnay ng climate action ayon sa Department of Finance pala. France to. Department of Finance.
Ang dami mo lang Marcos. Pwede nga nang may bago ka na namang code na eh. Ikaw na si Boy Utang. Grabe. Saan gagamitin to? Saan gagamitin tong ano na to? Etong 15.8 billion. Para saan yan? No? Climate action. Ang laki ng pondo tas wala naman nararamdaman. Lalo ngayon magtatag-ulan na. Naku po, eto, may panibagong utang. Malamang sa malamang, baka yung 8% na yan. Yan lang ang maitulong sa taong bayan. Tapos yung 15, alam na this. Grabe, no? Wala na talagang humpay. Nasaan yung pinagbentahan ng gold? Yun yung tanong dyan, nasaan yung pinagbentahan ng gold? Ba't tayo utang ng utang? Dahil laki-laki ng pinagbentahan ng gold, saan napunta yun? Hindi naman halos na napapakinabaan, di nga halos naramdaman ng taong bayan yun. Grabe, no? Boy utang talaga. Lupit mo, Marcos. Samantalang, nandito pa ang isa pa. Yan, oh. Si John Beck Remulla. Oh. She's bulldog, a pitbull. Everyone should be afraid when you tell General Torre to attack. He attacked. Maganda. Kung may Bato de la Rosa, may Bulldog Torre. Oo, ang lupit, no? Oo, siya. Nakakatawa lang dito. Puta na, ang dami-dami pwede babagsak. Ayan, no? Talagang pinakita mo dyan, John Vic Remulla na aso ni Marcos si Torre. Bulldog. Pero yun pa man, may kasabihan nga, kahit anong laking ngipin ng isang bulldog, hindi niya pa rin kayang kagatin ng isang Bato de la Rosa. Alapit, no? Utay na. Sana all. Mapapasana all ka na lang dito sa mga to eh. Oo, bulldog. Kung bulldog si Torre, ano naman si Pardo? Garapata. Sorry na. Joke lang. Si John Vic, ano kaya ni Marco si John Vic? Askal. Yung kuya niya, ano naman siya ni Marcos? Askal. Chihuahua. Ay, naku mo, grabe, no? Yan yung mga natin. Samantalang, mapunta mo tayo dito sa supalpal ni Ejercito, ni JB Ejercito. Dito, dismayado siya sa hindi pagpapatuloy ng mga railway at mga build project ni Pangulong Duterte na hindi itinutuloy ni Marcos Jr. ngayon. So panoorin po natin. Dismayado si Senador JB Ejercito sa pagkakabinbin ng mga malalaking railway project sa ilalim ng Administrasyong Marcos na anyay nagpapabagal sa pagsulong ng bansa at pagsasakatuparan ng mga proyektong nasimulan sa Build program ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang balita. Ayon kay Senador JV Ejercito, tila nabalam at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya na kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. Naku, kahit naman malaman, posible naman tanga ba siya? Hindi niya alam yan. Kahit hindi nyo na ipabot sa kanya yan, alam niya yan, sadyang nagtatanga-tangahan lang siya. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami nating problema, ang dami nating kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya, mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng President Erap,
North Rail, South Rail, we lost already almost 30 years. Sabi ng senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan ng at least 200 million each for the Project Management Office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung No, asan ngayon? studies, yung monitoring ng right of ways na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Gate niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ehersito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan, no, sa administrasyon na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Nanghinayang ako doon sa momentum, no, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Yun na nga no? Alam nyo, hanggang ngayon, but hindi lang din naman si JB Ehersito, kundi buong Pilipinas ang sumisigaw ng ano na bakit nawala ang Build project na nasimulan ni Pangulong Duterte. Ang masakit pa dito ay ang daming pondo na nawawala sa gobyerno, pero wala naman tayong nakikitang kinakahinatnan ng mga perang yun. May pangako pa nga si Marcos Jr. pagkatapos daw ng termino niya ay meron na daw subway, yung nasimulan din ni Pangulong Duterte yun, no? So project din ng Administrasyong Duterte. So tutusin lang po, marami lang talagang hindi nakakalam pero nakatenga ho lahat ng halos sa mga build project ni Pangulong Duterte. May mga 10% to 20% po na hindi pa natatapos na dapat ay tapusin na lang sana ng susunod na administrasyon. Kaso ang inaatupag nga ngayon, gaya ng sinabi ni Senador JB Ehersito na ang aga ng kanilang pamumulitika, ang aga ng bangayan, no, na imbis dapat doon mag-focus sa mga proyekto at para makasabay naman din tayo sa ibang mga bansa, kaso ang nangyayari puro na lang Duterte mapapanood natin sa mga balita. Kesyo Duterte, mamamatay tao, Duterte, drug lord, Duterte, masamang tao, pero yung mga proyekto na dapat ay yun ang nalalaman ng taong bayan kung kamusta na yun, wala man lang silang update. Kasi nga, paano magkakaroon ng update? Wala naman nagagawa. So, wala talaga. No? So, JB Ehersito, mga ilang araw may kaso ka na din. Baka ikaw yung sunod na ma-impeach. dahil diyan sa sinabi mo, no, na parang dismayado ka sa Administrasyong Marcos. Sa huli nananawagan si Ehersito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already leaving us. Nakalamang na sila na they're doing all the right things. Hindi lang habang sa tayo Vietnam nakastagnate. Hindi lang sa hindi lang sa Vietnam kundi sa Africa, wala na, nalamangan na tayo. Sobrang sobrang napag-iwanan na talaga ang Pilipinas. Akala natin sa totoo lang sobra talagang laking pagsisisi dahil kung si Inday Sara Duterte lamang ang naging presidente ng Pilipinas, ay yung mga build project na yan ay baka tapos na ngayon at baka humahabol na rin tayo sa mga kapitbahay nating bansa. Ay kaso wala ang naging presidente hindi yung bagyo nga na sa Bicol lang nangyari, hindi niya alam kung ano gagawin. Samantalang ito may magandang PDP. PDP Council Port
forthwith, hindi dahilan para madaliin ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. So panoorin po natin. May paglilinaw ang isang legal expert para sa mga humihiling ng agarang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, si MJ Mondihar sa ulat. Ginagamit ng ilang grupo ang salitang forthwith sa 1987 Constitution para igit ang mabilisang impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ayon sa kanila, ang forthwith sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ay nangangahulugang dapat agad simulan ang pagliliti sa Senado matapos ang transmission ng Articles of Impeachment. Pero giit ng PDP Laban Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, hindi agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Anya, ang tamang interpretasyon nito ay ang pagsisimula ng pagliliti sa takdang panahon na itatakda ng Senado bilang impeachment court. It should be interpreted in consideration of the requirement that an impeachment complaint should be verified, that an impeachment trial... Bago ituloy ang anumang proseso ng impeachment, kinakailangan matiyak na ang reklamo ay verified at sumusunod sa due process. Ayon sa batas, ang reklamo ay dapat may kasamang sworn statement mula sa nagrereklamo, batay sa personal na kaalaman o mga dokumento at may sapat na ebidensyang sumusuporta dito. Kung hindi ito masusunod, may panganib na mabasura ang kaso dahil labag ito sa saligang batas. In this case, hindi kasi verified. Ang tingin natin, may problema iyon sa verification requirement dahil po minabilis masyado yung pag-file noong February 5 of 2025 at saka hindi rin inaksyonan yung first 3 impeachment complaints, no? Tinulugan nila ito. Ayon kay Attorney Torion, may seryosong problema sa ika-4 na reklamo laban kay VP Sara. Masyado raw itong minadali na ihain noong Pebrero 5. Samantalang ang 3 naunang reklamo ay hindi pinansin o inaksyonan ng Kamara. Ipinunto rin ni incoming Senator Tito Soto III na hindi na-refer sa Senate Committee on Rules ang reklamo kung kaya't hindi ito opisyal na tinatalakay sa Senado. They sat on the 3 earlier complaints of the Vice President or against the Vice President. And then all of a sudden, in the last day of their session, they filed on February 5 of 2025 the 4th complaint, no? Without due process. Giit ni Torion, hindi maaaring ipagpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso dahil mag-a-adapt ng bagong rules ang Senado sa 20th Congress. Hindi na rin daw maaaring gamitin ng lumang impeachment rules ng 19th Congress. Ewan ko na lang kapag ginamit pa nila yun, ewan ko na lang talaga. Sobrang ewan na ng gobyerno. Kung ipagpapatuloy ito sa kabila ng mga paglabag, posible magkaroon ito ng masamang epekto sa justice system ng bansa. Yan na talaga mangyayari dyan. Tsaka, siguro naman din, alam din naman ng Congress kung bakit, kasi obvious naman, kitang-kita nyo na kung gaano sila magmadali, di ba? So kaya siguro din nila minamadali dahil hindi na nga talaga ito pwedeng itawid pa sa 28th, tama ba? 28th, 98th Congress. This is motivated by bad faith, and if this will not be stopped, this will really create a bad precedent to our country. Para sa yan so linaw-linaw niyan mga kabanateros, no? So dapat naman, ewan ko ba, yun nga, kagaya nung sinabi nga ni JBRC to, imbis na sa Duterte sana mag-focus, dapat tapusin na yung impeachment na yan at wala naman talagang dapat ipataw na impeachment kay VP Sara Duterte at mag-focus na sa totoong problema ng Pilipinas. Kaso nga lang yung gobyerno natin ang tigas ng tigas ng mukha. Oo, ang tigas ng mukha. Talagang Duterte lang ng Duterte para alam nyo, kawawa nga tayo dito pagtapos ng termino ni Marcos Jr. Pustahan tayo. Sandamakmak na utang natin, wala pang proyekto na nagaganap sa Pilipinas. At syempre, kapag may bumabanat sa kanilang mga boss, andyan ang mga garapata. So eto na nga, pakinggan natin yung banat ng mga congressman sa kay Chis Escudero. Pumalag ang ilang kongresista sa patutsyada ni Senate President Francis Escudero sa mga miyembro ng Kamara de Representantes. Ayon sa Senate President, trabaho umano ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi ganito ang trabaho ng Senado. Ginawa ni SP Escudero ang pahayag sa gitna ng mga issue ng antala sa impeachment proceedings. Ang mga kongresista tila nasasanay na diktahan ang Senado kaugnay sa gusto nilang mangyari sa impeachment. Pwes kung trabaho ng ilang mambabatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto klaro itong impeachment na ito,
Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulo ng Senado. Hindi po ang makabayan ang sunod-sunuran sa Speaker of the House. Wag Wow! i-divert sa iba-iba pang mga issues, ano? Naku, kayo lang naman kayo lang naman gumagawa ng ganun. Tigil-tigil nyo, mga nyo, tingnan mo yung tsura mo dyan, oh. Kundi sagutin na lang, kailan ba impeachment trial? Bakit hindi sinisimulan? Sir, dinidiktahan po ba kayo ni Ito pa isa. Never po. Ako sa Alam mo, pare, minsan, ang gin, ang sarap talagang tagayin yan. Lalo't kapag maulan, tagay ka ng tagay. Wow! Ay. ko, bihirang-bihira kami magkita ni Speaker. Actually, nakita kami ni Speaker dito lang po sa plenary. Never po kami nagkakausap ng personal. Samantala, giit naman ni Bataan 1st District Representative Geraldine Roman, hindi ang House of Representatives ang nagdidikta sa Senado kaugnay ng impeachment case laban kay VP Sara. I think kung meron mang nagdidikta sa Senado, ito ang ating saligang batas. Kung kami mga mababatas ay hindi kami tatalima sa saligang batas, ewan ko na lang kung ano nangyayari sa ating bansa. Bakit ganun? Hinahayaan nyo mangurap yung mga nandyan? Naku, tigil-tigil nyo sa mga paikot nyo. Wala namang reaksyon ng tanggapan ni Speaker Romualdez sa pahayag ni Senate President Escudero. Subalit na una na nitong sinabi na ipinauubaya na sa Senado kung anong kahihinat na ng reklamong impeachment na inihain ng Kamara. Rosa Licos, UNTV News and Rest. Lupit, di ba? Talagang yung mga attack dog nagkakandara pa. Ganun naman pala Sino? Sasabihin na naman yung taong bayan na naman to. Katulad nito, yung kanina, asan yun? Ito. Yan, katulad niyang congressman sabi niya, hindi po talagang marami pong katulad na lang po niyan sa nasasakupan ko. Marami pong gusto na i-impeach si Sara. Kasi nanalo po ako Ibig sabihin daw, yung pagkapanalo niya, ibig sabihin daw noon, payag daw ang tiga sa kanila, ang kanilang distrito na i-impeach si Sara. Ang galing, di ba? Kupal. Kupal ka tuloy. Sorry. Ay, eto na. Eto na yung video na ipinagtanggol muli ni Amy Marcos ang kanyang kapatid. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!